November 1961, isang young American ang nawala sa karagatan ng Nooy That's New Guinea matapos tumaob ang sinasakyang bangka ilang milya ang layo mula sa baybaying bayan ng Agats sa Arafura Sea. Ang kanyang mga labi ay kailanman hindi na muling nakita. Well kaibigan, alamin natin ang ilang mahalaga at nakakaintrigang detalye na humubog sa kwentong ito sa pagiging alamat. Una, ang lalaking nawala sa kwento ay si Michael Clark Rockefeller, anak ng America's future Vice President at great-grandson ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo. Pangalawa, taliwas sa opisyal na ulat na si Michael Rockefeller ay hindi nalunod noong 1961. Sa halip, naging biktima ito ng isang ritual cannibalistic act. Nagmula sa isang mayaman na pamilya, lumaki si Michael Clark Rockefeller sa karangyaan. Nagtapos sa Harvard University at nakasanayan na makasama ang mga future titan sa politika, industriya at ilang kilalang tao sa Amerika. Ngunit sa kabila ng lahat na meron si Michael, hinahangad pa rin ito ang isang kakaibang karanasan. Ang mga Rockefeller ay kilalang masugid na tagahanga at tagapagtangkilik ng fine arts. Ang kanyang lola itinayo ang sikat na Museum of Modern Arts sa New York, habang ang kanyang ama naman na si Nelson nagkaroon ng kakaibang interes sa mga primitive arts na gawa ng mga katutubong tribo mula sa iba't ibang panig ng mundo, at itinayo ang sariling art gallery noong 1954 sa layunin na mapasaya ang kanyang mga magulang. Sa murang edad na 23, umalis si Michael para sa isang kakaibang art gathering expedition sa That's New Guinea noong 1961, ang tahanan ng mga asmat. Ang pagbisita sa mga asmat ay parang pagbalik tanaw sa panahon ng Stone Age, kung saan mailarawan ni Michael na hindi pa ito gumagamit ng tela, metal at hindi pa nila naimbento ang mga gulong. Ngunit sa kabila na wala itong alam sa mga makabagong teknolohiya, ang mga asmat ay kilalang mahusay sa arts and craft. Maging sa panahon natin ngayon, ang mga asmat wood carvings ay lubos na hinahangad ng mga art collectors. Subalit kaibigan, huwag mo silang baliwalain dahil ang mga asmat ay kilalang mahusay na mandirigma at higit sa lahat, kilalang sangkot sa paggawa ng mga ritual cannibalistic act o ang pagkain ng laman ng kanyang kapwa-tao. At sa loob ng 6 na buwan, nanirahan si Michael kasama ang mga asmat. Pinag-aralan ang uri ng kanilang pamumuhay habang patuloy sa pagkolekta ng mga arts para sa kanyang ama, na karamihan sa mga ito ay makikita mo pa sa Michael C. Rockefeller's Wing Metz Collection sa New York. Ang lahat ng ito ay talagang napakaganda. Subalit gaya ng nasabi ko kanina, ang kwentong ito ay hindi nagtapos ng maganda, dahil noong November 17, 1961, habang nakasakay sina Michael at ang anthropologist na si Rene Wasing sa isang bangka kasama ang 2 local guides upang kolektahin ang mga carvings sa kabilang isla, isang malakas na hampas ng alon ang tumama sa kanilang bangka na naging sanhi sa pagtaob nito. Agad namang lumangoy ang 2 local guides upang humingi ng tulong, habang sina Michael at Rene ay nananatili sa nakataob na bangka. Makalipas ang halos 24 na oras na walang sign of rescue, naging balisa ang dating kalmado na si Michael. Dahil dito, hinubad ni Michael ang kanyang damit, tinali ang 2 empty gasoline can sa kanyang baywang at lumangoy patungo sa baybay. Ilang oras ang nakalipas na iligtas si Rene dahil ang 2 local guides ay humingi ng tulong gaya ng ipinangako, habang si Michael ay kailanman hindi na muling nakita. Nang ang balitang iyon umabot sa kanyang ama sa Amerika, agad naman itong ginamit
ang kanilang malawak na political at financial connection at inilunsad ang pinakamalaking search and rescue operation sa kasaysayan ng South Pacific na binubuo ng libu-libong lokal na katutubo, napakaraming bangka, mga helicopter at mga spotter planes. Maging ang ama at kambal na babae ni Michael nagpunta sa Dutch New Guinea upang personal na pamunuan ang paghahanap. Ngunit sa kabila ng matinding pagsisikap, walang bakas ni Michael ang nakita at makalipas ang 2 linggo, opisyal na inihinto ang paghahanap at ang kaso ni Michael ay mabilis na naisara bilang isang kaso ng pagkalunod. Well kaibigan, magmula sa kanyang pagkawala, may ilang pagdududa tungkol sa opisyal na bersyon ng insidente. Pinaniniwalaan na sina Michael at Rene ay nasa pagitan ng 10 hanggang 14 na milya ang layo mula sa baybay nang iwanan ni Michael ang bangka. Isa iyong napakahabang paglangoy, ngunit hindi imposible. Huwag tayong magpalinlang sa maamong hitsura ni Michael dahil bilang isang university varsity wrestler at isang well-trained na sundalo, si Michael ay sintibay ng bato at lahat tayo maaaring makamit ang mga bagay na imposible kapag nahaharap sa tiyak na kapahamakan. Nakapagtataka dahil sa kabila ng napakalaking sikap sa paghahanap, walang bakas ni Michael ang nakita. Ang isang tao na nalunod na may nakatagong gasoline can dapat lumulutang. Ang mga local wildlife naman maaari ring dahilan. Ang mga hammerhead shark at saltwater crocodile na nanirahan sa karagatang iyon. Makalipas ang ilang taon, noong 1969, isang dating militar at explorer at kilalang editor ng isang adventure magazine na Argosy na si Milt Macklin ang sinubukang tuklasin ang tungkol sa nawawalang Rockefeller sa pamagitan ng pagpunta at pag-interview sa parehong Dutch at lokal na katutubo. Ang kanyang natuklasan ay labis na nakakagulat dahil 4 na taon bago dumating si Michael sa New Guinea, isang labanan sa pagitan ng Dutch colonial forces at ng mga asmat ang kumalas ng ilang buhay ng katutubo. Pinaniniwalaan na matapos makarating ang pagod na si Michael Rockefeller sa baybay, nakakita ng pagkakataon ang mga lokal na katutubo na ipaghiganti ang kanilang yumaong kamag-anak at pinaniniwalaan na si Michael ay naging biktima ng isang ritual cannibalistic act bilang kabayaran sa krimen na maaaring hindi niya alam. At matapos makumbinsi sa lahat ng kanyang nakita at narinig, isinapubliko ni Macklin ang kanyang natuklasan sa pamagitan ng isang libro na pinamagatang The Search for Michael Rockefeller. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nakalimutan ang kwento hanggang sa maglabas ang author na si Carl Hoffman ng kanyang research tungkol sa pagkawala ni Michael Rockefeller noong 2014. Gaya ni Macklin, nagpunta rin si Hoffman sa New Guinea upang mag-imbestiga. At dito niya natuklasan ang ilang dokumento na nagpapatunay na ilang Dutch officials at missionary ang may alam sa pagkasawi ni Michael sa mga kamay sa tribo ng Otsjanep. Higit pa rito kung papaano nila sinadyang itago ang katotohanan. Well kaibigan, kung bakit ang pagkawala ni Michael Rockefeller nangyari sa magulong panahon sa kasaysayan ng New Guinea. Ang mga Dutch ay nasa proseso sa pagbalik kontrol sa Indonesia. Ang pagsisiwalat na naging hapunan ng mga kanibal ang isang membro ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya ay tiyak na maging isang napakalaking sakuna. Kaya ginawa nila ang lahat na ginagawa ng gobyerno sa mga nakakahiyang impormasyon. Ang itago ito. Well kaibigan, sa mga puntong ito, marahil maipagpapalagay na natin na si Michael ay napaslang at naging hapunan ng mga kanibal. Ngunit paano naman kaya kung hindi? Dahil noong 2008, daan-daang mga video footage ang naidokumento sa pagbisita ni Milt Macklin sa New Guinea noong 1969 ang muling lumitaw.
Ang mga video footage na ito ay tila ba ginto ng impormasyon dahil matapos mapansin sa likod ng daan-daang mga asmat na lumulusong sa ilog, may nag-iisang hubad na puting lalaki na tila ba isa sa kanila. Well kaibigan, maaari kayang naisip ng mga asmat ang ideya na pagtakpan ang katotohanan na si Michael ay naging isa sa kanila. Bagamat maaaring malabo ang bidyong ito para sa anumang serious analysis, ngunit hindi natin maiaalis na ang lalaking ito ay may higit na pagkakahawig para sa isang tumatanda na Michael Rockefeller. At kung sakaling hindi man ito si Michael, sino ang lalaking ito? Ang ideya na iwan ang lahat ng isang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa mundo upang makasama ang mga katutubo ay hindi malayo na maging totoo. Well kaibigan, ano sa tingin ninyo ang totoong nangyari kay Michael Rockefeller? Nalunod, kinain ng mga pating, naging biktima ng isang ritual cannibalistic act o isang nawawalang billionaire na mas pinili na maging isang katutubo. Ito ang The Epic Unlimited, kung saan ang bawat kwento ay may mas malalim na katotohanan. Kaya, peace out!